Miss Mocha, hindi siguro mamamatay si General Luna kung may Facebook nun. Ha? Bakit naman? Kasi makikita niya eh. Oh, in-unfriend ako ni Aguinaldo. Kamusta mga kasosyo? Nabalitaan nyo ba yung nangyaring warlahan sa Kongreso? Tungkol sa pagbabago ng konstitusyon? Kasi plano ng mga tropa pips ni GMA ay tanggalin na ang term limits ng mga mambabatas. Oops! Teka muna, hindi ibig sabihin na wala na tayong eleksyon ha? Fake news yan. Pektusan ko kayo eh. Ibig sabihin lang nito ay unlimited na ang kanilang pagtakbo sa eleksyon. Parang antya ka naman ata nun. Hindi. Tignan mo to ha. Kapag may term limit, may expiration date ang paglilingkod sa atin ng mga mabubuting opisyal. Paano yung mga tiwaling opisyal? Papayag ba yan na mawala sa pwesto at mawala ng kapangyarihan? So anong ending? Di patatakbuhin nila ang kanilang mga kapamilya at dito tayo nagkakaroon ng tinatawag na political dynasty. Ay, tama ka dyan, madam. Tapos may magreklamo ba't daw dumadami ang dynasties? Tandaan nyo to, hindi lahat ng dynasties ay masama. So ano ba talagang magandang gawin dyan? Una, huwag mong iba ng dynasty. Pangalawa, dapat tanggalin mo na yung term limits para hindi sila mapilitang patakbuhin si Mrs., si Ate, si Junior, si Bunso. Pangatlo, gumamit tayo ng parliamentary system. Dito, binoboto ang mga kandidato base sa kanilang grupo o partido at hindi dahil sa sikatang apelyido. Paano kapag may kursunada akong kandidato? Di iboto mo ang partido. Huh? Parang ganito yan eh. Kunyari, fan ka ni Lebron o ni Stephen Curry. Tapos, may laro sila at nakipagpustahan ka. Kanino ka pupusta? Sa kanila o sa team nila? Diba sa team, same logic applies. Gets mo na? Gets. Ang boto ng tao ay nakadepende na sa galing ng isang partido at hindi sa nag-iisang tao. Sana'y naging malinaw din ito para sa inyo. So ano pang hinihintay nyo? Mag-federal parliamentary na. Like, comment, share, and follow us for more Reform Minute videos.